Nakatanggap sila Kurapika ng tatlong magkakasabay na tawag. Nagmula ito sa unang prinsipe na si Benjamin, sa pangatlong prinsipe na si Zhangli at sa panglimang prinsipe na si Tobepa. Kailangan maging maingat ni Kurapika sa tawag na kanyang unang sasagutin sapagkat sa oras na magbaba ng telepono ang mga prinsipeng naghihintay sa kabilang linya, nangangahulugan ito ng isang digmaan sa pagitan ng kampo ni Prinsipe Wobble at ng prinsipeng nagpatay ng telepono. Sigurado si Kurapika na kaya siya gusto makausap nila Zhangli at Tobepa ay dahil interesado ang dalawa sa nalalaman ng Hunter ukol sa Nen matapos ibahagi ni Kurapika sa lahat ang paglaganap ng mga Nenbi sa kanilang silid. Ang bagay na bumabagabag kay Kurapika ay ang tawag mula sa ikaunang prinsipe. Iniisip ng Hunter ang motibo ni Benjamin. Bakit ito tatawag sa kanila matapos mamatay sa harapan nila Kurapika ang mamamaslang na si Vincent? At bakit gusto silang makausap ng unang prinsipe gayong nasa pintuan na ng silid na Prinsipe Wobble si Bobby Mayna, ang pangalawang sundalo na ipinadala ni Benjamin? Hindi masagot ni Kurapika ang mga katanungan sa kanyang sarili at malalaman niya lamang ang dahilan ni Benjamin kung una niya itong kakausapin. Inutusan ng Hunter si Shimano na pumunta sa pintuan upang sabihin kay Bobby Mayna na maghintay at sinabihan niya rin ang tagapagsilbi na unang ikonekta ang telepono kay Benjamin. Matapos ang pagkamatay ni Sandra dahil sa pagsulubong nito kay Vincent kanina, nakiusap si Kurapika kay Bill na bantayan si Shimano sa pagharap nito kay Bobby Mayna, habang si Kurapika naman na makikipagdialogo kay Benjamin sa telepono. Unang bumati ang Hunter kay Benjamin at tumugon naman ng kausap sa pagsasabing ikinararangal niyang mas una siyang sinagot ni Kurapika kaysa sa kanyang matandang kapatid na si Benjamin. Nagulat ang rat ng Zodiacs sapagkat ang kanyang kausap ay ang ikatlong prinsipe na si Zhangli at hindi ang kanyang pinili na si Benjamin. Napatingin siya kay Shimano dahil sa hindi nito pagsunod sa kanyang utos. Pero bago niya pa makwestiyon ng tagapagsilbi, nagtanong si Zhangli sa kanya kung bakit siya ang unang kinausap ni Kurapika. Hindi niya ito masagot dahil hindi ito ang kanyang ninanais na mangyari. Ang tanging sinabi na lamang ng Hunter ay sinagot niya si Zhangli sapagkat sa tingin niya, ang ikatlong prinsipe ang mas magiging makatwiran kung ikukumpara kay Benjamin at Tobepa. Tinanong ni Zhangli si Kurapika kung anong basehan nito sa pagsasabing magiging makatwiran ng ikatlong prinsipe. Sinagot ng Hunter na hindi niya pa maaaring sabihin ang dahilan sapagkat ito ang impormasyong ninanais ni Zhangli. Ang impormasyong lubos na makakatulong sa kanya at ang impormasyong kayang-kayang ibigay ni Kurapika dahil tungkol ito sa Nen. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Zhangli. Inamin niya kay Kurapika na gusto niyang malaman ang lahat ng tungkol sa Nen. Kaya iniimbitahan niya ang Hunter na magtungo sa kanyang silid upang makapagpalitan sila ng impormasyon. Tinanggap ni Kurapika ang imbitasyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Zhangli kung maaari niya bang isama si Reyna Uwito at Prinsipe Wobble. Pumayag ang ikatlong prinsipe at sinabi niya kay Kurapika na pumunta sa kanyang silid pagkatapos ng 15 minuto. Nang ibinaba na ni Zhangli ang telepono, agarang inutusan ni Kurapika ang operator ng telepono na ikonekta ang tawag sa unang prinsipe. Subalit, wala na si Benjamin sa linya, bagay na ikinadismaya ni Kurapika. Tinanong siya ng operator kung gusto niya bang ikonekta ang tawag sa ikalimang prinsipe na naghihintay pa rin. Pumayag si Kurapika pero imbis na si Tobepa ang kanyang makausap, ang pinuno ng mga gwardya ng ikalimang prinsipe na si Maor ang nasa kabilang linya. Inalok agad nito si Kurapika ng pansamantalang kapayapaan kapalit ng kaalaman ng Hunter ukol sa mga Nenbeast. Hindi agad pumasok si Kurapika sa kasunduan, bagkos tinanong niya si Maor kung may problema ba ang kampo nila Tobepa sa alyansa o sigalot ni Prinsipe Wobble sa ibang mga prinsipe. Sinabi ni Maor na wala silang pakialam sa bagay na iyon, kaya pumayag si Kurapika makipagtulungan. Idinagdag ni Maor na siya ang pinagkakatawalaan ni Tobepa sa pagkuha ng impormasyon ukol sa Nen, kaya makakasigurado ang Hunter na hindi sila sisira sa kasunduan. Pero, pwede nilang baliwalain ito nakadepende sa mga magiging aksyon ng alyansa nila Prinsipe Wobble. Sinagot siya ni Kurapika sa pagsasabing huwag silang mag-alala sapagkat ang kanilang kampo ay iniiwasan ding pumasok sa isang alitan. Matapos sabihin ng Hunter na nasa labas ng silid ang sundalo ni Prinsipe Benjamin na si Bobby Mayna, sinabi sa kanya ni Maor na tatawag silang muli pagkatapos ng isang oras. Nang may baba ang telepono, kinausap ni Kurapika si Shimano ukol sa hindi nito pagsunod sa kanyang utos na unang sagutin ang tawag ni Benjamin. Diretsahan siyang sinagot ni Shimano. Ayon sa babae, ginawa niya ang bagay na iyon dahil gusto niyang isugal ang lahat para mabuhay.
Paliwanag niya, siguradong hindi ang unang prinsipe ang nasa telepono, kundi ang Master Sergeant na si Balsimilko dahil hindi kailanman nakikipag-usap si Benjamin sa mga pangkaraniwang tao katulad nila. Dinagdag din ng tagapagsilbi na si Prince Benjamin ay isang walang awan tao. Hindi nito babaguhin ang kagustuhan niya kahit magmakaawa pa silang lahat dito, lalo pat namatay ang isa sa kanyang mga sundalo dahil kanila Kurapika. Ang tanging pwede lamang mangyari ay papiliin sila nito ng iba't ibang paraan kung paano sila papatayin ng unang prinsipe. Tama si Shimano ukol kay Benjamin. Paliwanag din ng tagapagsilbi na kaya niya pinili si Zhang Lei para sagutin ay dahil bagamat mapagkumbaba ang prinsipe, hindi ito ganun kabuti para mag-aksaya ng oras sa paghihintay sa telepono pag hindi ito ang kanilang inuna. Nagpapatunay dito ang paghawak mismo ni Zhang Lei ng telepono para kausapin si Kurapika imbis na iaasa sa kanyang mga alalay. Kaya, tama uli si Shimano. Pinili din ng tagapagsilbi na ihuli si Tobepa dahil hindi ito ang tipong pupunta sa telepono para makipagdialogo sa kanila. Sa madaling salita, hindi ang ikalimang prinsipe ang kanilang paghihintayin, kundi ang mga gwardya nito na katulad nila Maor. Pinaliwanag din ni Shimano na kaya nasa kompetisyon si Tobepa ay dahil sa kagustuhan nitong pigilan ng kanyang mga nakatatandang kapatid na maging hari ng Kakin. At kapag siya ang nagmana ng trono, siguradong hahayaan niya na ang kanyang mga nakababatang kapatid na mabuhay ng malaya. Kung ating matatandaan, gusto ni Tobepa na paslangin ng kanyang mga nakatatandang kapatid habang nakikipag-alyansa naman siya sa mga mas bata. Kaya sa ikatlong beses, tumama ulit si Shimano sa kanyang mga impresyon sa bawat prinsipe. Katangiang lubangin na nga ni Kurapika. Dahil sa galing ng pagkilatis ni Shimano sa mga tao, tinanong siya ni Kurapika kung anong gagawin nila kay Bobby Mayna na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sa labas ng silid. Pinayuhan siya ni Shimano na papasukin ng sundalo sa kanilang silid sapagkat kapag hindi nila ito ginawa, dadakpin ang hukbong sandatahan ng Kakin sa Reyna Owito, isang pangyayaring magbibigay ng tsansa kay Benjamin na paslangin ng babae at si Prinsipe Bobol. Sa isang muling pambihirang pagkakataon, tama si Shimano. Kaya lubos ang pasasalamat ni Kurapika sa kanyang galing sa pagkilatis ng sitwasyon. Pumunta ang hunter sa intercom ng kanilang silid upang kausapin si Bobby Mayna na nasa labas. Sinabi niya dito na aalis sila ni Reyna Owito at Prinsipe Bobol upang makipagkita kay Prinsipe Zhang Lei. Inalok nilang sumama ang sundalo, subalit tumanggi ito. Naiwan sila Shimano, Bill at Bobby Mayna sa kwarto habang sila Kurapika, Reyna Owito at Prinsipe Bobol naman ay agarang nagtungo kay Prince Zhang Lei. Masaya silang binati ng ikatlong prinsipe pagkapasok nila. Pinaupo din sila nito at inalok ng maainom. Hindi na rin ito nagpaligoy-ligoy pa at tinanong agad si Kurapika sa nalalaman nito ukol sa Nen. Ayon sa hunter, ang Nen ay isang kakaibang kakayahan na nagbibigay ng abilidad sa isang taong makita ang mga bagay na di nasisilayan ng pangkaraniwang paningin. Ito ang nagkakaloob sa isang nilalang ng mga walang katulad na kapangyarihan. At sa Nen din, umiikot ang nagaganap na succession contest ng mga prinsipe. Isinaad ni Kurapika na noong lumahok ang mga anak ng hari ng Kakin sa seed urn ceremony, nabayayaan sila ng kakayahang gumamit ng Nen at magkaroon ng isang tagapagbantay na tinatawag bilang Nen Beast. Pero hindi lamang ito ang mahalagang impormasyong kanyang nadeskubri sapagkat meron siyang isang nalalaman na makakapagpabago ng takbo ng kompetisyon at siguradong makakatulong para magwagi ang isang prinsipe sa succession contest. Tinanong niya si Zhang Lei kung gusto niya bang malaman ang impormasyong ito at nag-isip ang ikatlong prinsipe. Kung ano ang mahalagang impormasyon na hawak ni Kurapika at kung hihilingin ba ni Zhang Lei na makuha ito ay malalaman natin sa susunod na kabanata.